Matagal ko yun na pinag-isipan bago namin tinanggap dahil ang pag-serve sa Panginoon ay walang kaikibat na sahod. Naiisip ko na lalo kaming mahihirapan. Nakalimutan ko ang verse na ito, Matthew 6:25. Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about what your body, what will you wear? Is not life more than food, and the body more than clothes? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Ganito pala ang sinabi sa amin ng aming pastor. Since na hindi kayo pinagtatagumpay sa negosyo, baka naman hindi kayo dyan tinawag. Ano kaya kung ibigay na lang ninyo ang inyong buong panahon sa pinagmumulan ng tagumpay at pagpapala? Mabigat ang hamon. But after how many months nang walang nangyayari sa buhay namin, nasabi ko sa asawa ko, why not try? At nag-agree naman siya. At dito nagumpisa ang bagong chapter ng aming buhay. Kinalimutan na namin ng negosyo at sa iba pang pinagkakakitaan. Bahala na is the only thing na nasabi ko. Try me, sabi ng Lord sa Malakay, and we tried nga. Ang tanong, nag-workout nga ba? Tingnan natin. Sa umpisa ay nahirapan kami. Struggle talaga. At pinagtitiisan namin yun. No choice but to trust in the promises of God and have faith in Him. Patuloy ang pagdaan ng araw. We were in the process of living by faith. Then as what our pastor offered us to do. Nang lumaon, ay napansin na namin na medyo gumaganda ang aming gawain sa church na pinagkatiwala sa amin ng Panginoon. At nagkaroon pa ng daughter church sa ibang bayan na malapit lang din sa simbahang aming pinaglilingkuran. As days, weeks, months, even years had gone by, nagkaroon ng malaking pagbabago ang aming family life. Dating masalimuot na buhay ay gumanda ang paligid, naging maliwalas at sumaya kahit papano. Amazing. And I considered it a miracle. Bakit? During pandemic time, take note, pandemic or COVID season, God paid all our debts to people whom we have borrowed. Parang mahirap paniwalaan na nakabayad kami sa lahat ng aming pagkakautang sa panahong limitado ang galaw ng tao gawa ng hawaan ng sakit na yan. In short, thanks God, debt-free na kami ngayon. Malinis at wala nang pinangangambahan kung paano bayaran ang interest at capital mismo. Dito sumakit ang ulo ko noon na parang mababaliw kung paano ko mababayaran ang mga sandamakmak na utang na yan. But I remember the word of God from Jeremiah 32 verse 27. I am the Lord, the God of all mankind. Is anything too hard for me? Walang mahirap sa Panginoon at walang imposible sa Kanya. Ang bagay na hindi aakalaing mangyayari ay napangyayari niya. Ganyan ang Diyos kung kumilos sa buhay ng Kanyang mga tinawag. Mabuti na lamang at kami nakinig at sumunod sa pinapasabi niya sa Kanyang lingkod. At hindi lang niya binayaran ang utang na yaon, kundi sinobrahan pa niya dahil nakaipon pa kami upang malaya naming mabili ang mga iba naming pangangailangan. What a wonderful God we have. He deserves to be praised and worshiped at pagsilbihan. When that blessing happened, the more we told ourselves, lalo pa naming pag-iibayuhin ang paglilingkod kapalit ng kabutihang ipinakita niya sa amin. I am concluding, whatever trials you are facing,
it bravely with confidence. Face it bravely with confidence. After all, God is with us. Gaano man yan kabigat, magaan lang yan sa Panginoon. Magtiwala lang dahil ang pagtitiwala ay pinapahalagahan ng Panginoon. Shalom everyone. Sabi ng letter sender, I am signing off. And thank you to our dear letter sender. This person is so close to me, and I've known him for more than a decade. And thank you, our dear letter sender, for sharing your very inspiring story ngayong gabi. Sabi nga po niya, anuman ang mga pagsubok na pagdadaanan natin, let's just face it bravely dahil ang Diyos ay lagi nating kasama. Sabi po ng ating letter sender, I am concluding that whatever trials you are facing, face it bravely with confidence. After all, God is with us. Gaano man yan kabigat, magaan lang yan sa Panginoon. Magtiwala lang dahil ang pagtitiwala ay pinapahalagahan ng Panginoon. And thank you to our dear letter sender for sharing your story for tonight's FB Live session. I know that you're struggling with something, but as you said, face it bravely with confidence. I know that the Lord who moves in your life since the time that you've known Him is the Lord that will move mightily just as this moment. Kung paano po kumilos ang Diyos sa buhay po ninyo nung panahon na nag-survive po kayo, nung panahon na nabaon kayo sa utang, nung panahon na nagkasakit ang iyong mahal na asawa, kung paano niya kayo inaangat muli, nakabayad ng utang, naging normal ang sitwasyon, naging maayos ang lahat, ganun din ang Panginoon sa hinaharap ninyo magmula ngayon hanggang sa darating pang mga araw. Raragasa ang pagpapala sa buhay ninyo. Huwag lang kayo magsawa na maglingkod dahil yan ang pinaka-the best. Lagi nyo pong sinasabi yan, that the best thing to do on earth is to serve our living God. And I'm so blessed that tonight I was the one who share or who read your story, and I am blessed and I am very much mapalad dahil ako po yung nakapagbasa ng inyong storya ngayong gabi. I pray and I declare that you will continue to feel that the Lord is with you always, that the Lord will hear your prayers all the time, and you will see on what God can do still in your life. I pray and I declare that you be blessed more and more because you deserve the blessing that comes from the Lord. So